Ipapaliwanag daw ni Pangulong Duterte kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung paano nasangkot sa droga mga huwes na kasama sa listahan. May ilalabas pa raw na listahan si Pangulong Duterte na may mga kasamang piskal. Siya raw mismo maghaharap sa mga ito sa punong mahistrado para maimbestigahan. Narito ang report ni Ian Cruz. The list is already there. Sinabi ko lang sa kanila. Sasagutin daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang liham ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ukol sa pagkakasama ng ilang huwes sa listahan ng mga sangkot umano sa ilegal na droga. Sabi ng Pangulo, maaari raw may patay na sa mga ito sapagkat matagal na raw na nakalista ang iba sa mga pinangalanan niya. That means that historically, that judge was playing sa drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence agencies. Alam mo ho, hindi basta-basta ang military pati police magbigay ng nakakasira sa kapwa-tao nila. Nothing personal yan. Yung mga iba, patay na, pati yung mga police. Nakita mo yung may deposito doon na chemical sa Apayao. Was it Apayao na nilibing? Oh. Yung pala patay na. But it's not corrected. It would remain on record na ikaw ay we are not bothered. Hindi naman kami pinapaalam ng patay ka na ba o hindi. Basta nandyan yung pangalan mo. Kaya imposible magsabi, malinis kami. Kita mo, patay na yon long time ago. Ba't nakapasok ka dyan ka sa computer? Ano nga ba ang nagawa ng mga hukom na nabanggit ng Pangulo sa mga kaso ng droga? Intervention. In what way po? Karami. Tawagan lang ng polis o sinong abogado dyan na ano. Doesn't reflect that harap-harapan yan. Intervention. Para maayos ang kaso. Hindi, alam mo, sabihin ko kay ma'am yan ma'am, hindi lalabas ang pangalan dyan ng political harassment. As early as 5 years ago, nandyan na yung pangalan. Kaya nga, patay na Sabi ng Pangulo, mayroon pang ilalabas na bagong listahan ng mga sangkot sa droga. Marami barangay captain pati police. Marami pa. Marami pa, pati yung sa prosecutors coming. Mga fiscal po. There will be a purging actually. Without declaring martial law, I will cleanse this government. Hindi abot itong 600,000 kung walang naglaro ng mga police, judges, fiscal. Ang listahan ng mga sangkot na piskal, inihahanda pa raw. Siguro 9 out of 10 dismissed. Di basahin ko yung resolution mo, fiscal man ako. No, bakit mo hindi ito final? Pagdating naman sa korte, ang judge naman ang nabibili. So, acquitted. So, tingnan ko yung acquittals mo. Tapos basahin ko yung ebidensya. At tanong kita, why? Why is this like this? In front of kay ma'am, kay Supreme Court, tanongin kita. I will bring you to the Supreme Court and I will ask you to explain to us kay Mama Sereno, pati ako. Hindi madala ito ng investigasyon sa libo na kaso. Marami rin daw ang nagtatanong kung bakit hindi nakasama ang mga opisyal sa kanilang lugar sa drug list na inilabas. Yung may tumatawag yung iba. Sabi na, Mayor, bakit hindi kasali itong mayor namin, itong konsyal namin? Oh, do not worry. We will catch up. Oh. Pero di maniwala yan sa chismis-chismis, ha? Lalo yung source manggaling doon sa politika. Do not rely on that kind of scheme. Natanong naman ang Pangulo sa pag-alma ng ilang grupo kung bakit sa hanay ng mga namayapang presidente ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Because he was a president. Period. Because it says his presidents and soldiers. Sige lang kayo atake kay Marcos. Hindi naman daw siya nagbabayad ng utang na loob sa mga Marcos kahit pa dating cabinet secretary ang kanyang ama ng unang gabinete ni Marcos. Ang kanyang ina naman daw ay kilalang kritiko ni dating Pangulong Marcos. Mula sa Davao City, Ian Cruz reporting.